Siyam na milyong pisong pondo kinakailangan para magawa ang kalsadang nagdurugtong sa Vigan City at Bantay, Ilocos Sur. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy? Chris, Kabuhayan at Access Road ang suliranin ngayon ng mga residente dito sa Bantay at Vigan City dahil sa iniwang pinsala ng nagdaang bagyong Egay. Nagtanim pero walang aasahang ani. Ito ang malungkot na sitwasyon ng magsasakang si Tate Arnolfo mula Barangay Tagipuro, Bantay, Ilocos Sur. Ang kanyang bukid tila nabura sa mapa sa pagdaan ng bagyong Egay. Ang malawak niyang sakahan, kakapiranggot na lang ang natira. Nasa 5 magsasaka ang apektado sa lugar. Pero mga dito tipagdakalan na, tidanom, so tipagdalman na dito ang parte. Kim expectare naman nga nagaburan ti bato. Kwento ng mga residente, nagkakaroon lamang ng tubig ang bahagi ito kapag tagulan at natutuyo din pagsapit ng Disyembre. Ngayon, ang dating malawak na bukid, isa ng lawa. At sa bahaging ito, nagmistulang isang quarry site. Maging ang kalsada, animoy papel na tinuklap ng baha. Ang Farm to Market Road ang siyang nagdudugtong sa Bayan at Vigan City. Nasa 3.5 million pesos ang cost of damage ng kalsada, pero sa reconstruction, posibleng mag-triple ang pondong ilalaan ayon sa Municipal Engineering Office. Sa cadastral map, walang ilog o batis sa lugar. Pero sa pinsalang inabot, kailangan na umunong palitan ang disenyo na isasangguni rin umano sa mga apektadong residente. Baka ayaw nila na may drainage culvert. Kasi pagka drainage culvert, nakakonsentrate na yung daanan ng tubig. Siyempre, yung upstream and downstream na yon magiging talagang ilog na siya. Unless pagka spillway lang, kasi parang spillway type ang na-construct noon para yung tubig, baha, equally distributed. Wala na raw magagawa si Tate Arnolfo sa bukid, pero sang-ayon siya sa inaasahang proyekto na sana'y magawa sa madaling panahon. Sa kasalukuyan, gumawa muna ng detour upang makadaan ang mga motorista. Chris, naunawaan naman raw ng mga residente na hindi agad may isasaayos ang kalsada, pero hiling nila ay mapadali dahil ito yung pinakamalapit na daanan para sa mga estudyante dito sa Bantay na nag-aaral dito sa Vigan City, sa halip na umikot pa sila o dumaan sa National Highway. Yan muna ang latest dito sa Bantay, Ilocos Sur. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando.